Okay, magandang gabi pong muli sa ating lahat. Tayo ay magpapatuloy sa ating ginagawa araw-araw, ang ating daily devotion. So, nandito pa rin po tayo sa Touching Lives Christian Church. Salamat po sa lahat ng mga makakasama natin at magjo-join sa gabing ito. Siyempre, nandiyan na ang ating constant na kasama lagi, si Pastor Claude. Kasama ko ngayon dito sa church at si Sister Irene. Nawa ang iba ay makakasama na natin at mag-join na sila. Salamat po sa inyong lahat. So tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral natin sa gabing ito. Napakaganda ng trending ng mga lessons na ating ginagawa at pinag-aaralan. So ito po ay talagang umaakma sa ating buhay bilang mananampalataya at sa leadership at mga sistema sa simbahan. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po sa inyong maagang pagsama. So ngayon pong gabing ito atin naman tatalakayin, actually related pa rin ito sa magsasaka, pero tumutukoy ito actually sa pamamahala sa simbahan. Ayan. So isang bagay na pinapakita ng Panginoon kung paano niya gustong mangyari ang mga sistema sa church. Okay, so bago po tayo magsimula, tayo po muli ay sama-samang dumulog sa Panginoon. Samahan po ninyo ako sa panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat pong muli Panginoon sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin. Patuloy mo kaming gabayan, turuan sa gabing ito. Ikaw po ang patuloy na magbigay ng kaalaman at karunungan sa bawat isa at maiakma namin sa aming mga buhay ang aralin na aming pag-uusapan sa gabing ito. Salamat po dakilang Diyos, samahan po kami at gabayan Ama, maparangalan ka namin sa lahat po ng ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi, Ate Alma, sa inyong buong pamilya dyan. Salamat po at tayo po'y magpapatuloy na sa ating pag-aaral. Kagabi ay natalakay natin ang verses 25 and 26 ng chapter 28 at ito'y tumukoy direkta doon sa mga pamamaraan na ginagawa ng isang magsasaka bago siya magtanim ng anumang halaman. So natutunan natin na kailangan mo nang ihandang maigi yung lupa, linisin at maging akma sa partikular na binhi o buto na itatanim. At pag naitanim na, papasok na naman yung susunod na sistema o pamamaraan na gagawin ng magsasaka para siya ay tumubo ng maayos, para siya ay lumago at sa bandang huli ay makamit yung bunga na ating pinapangarap sa ating mga itinanim. Sa mga sitwasyon ng ating buhay, ang pagsasaka ay tumutukoy din ito sa ating partikular na buhay sa ating pananampalataya at sa pangangalaga ng Panginoon sa kaniyang iglesia. Ang idinalarawan po dito sa mga talata na ito ay ang pangangalaga, pag-aaruga at pagbibigay ng sitwasyon ng Diyos sa iba't ibang mananampalataya sa loob ng church at sa loob ng mga gawain, kung paano iniaayos ng Panginoon ang buhay ng mga mananampalataya, kung paano dinadala sila hanggang doon sa pinakadulo na kung saan ang bawat mananampalataya ay magbubunga ayon sa kaniyang disenyo o kung paano niya itinalaga ang bawat isa sa atin. So ngayon naman sa gabing ito ating tatalakayin ang verses 27 and 28 at ito naman ay tumutukoy sa pamamaraan naman ng Diyos pa rin kung paano tuturuan ng mas malalalim pang bahagi ng buhay ang kaniyang mga anak. So siyempre ang ating primary context na tinitingnan dito yung sitwasyon ng mga Israelita, kung saan ang mga Israelita ay nakasama at direktang tinuturuan ng Diyos ng kanilang mga pamamaraan sa buhay sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. So alam natin yung kasaysayan ng Israel, inalagaan, inaruga ng Diyos at dinala doon sa lupang Kanaan o sa lupang pangako. Pero sa katagalan ng panahon, sila ay naging matigas ang ulo at sila ay natutong sumuway sa Diyos.
Ito po ay very typical na sitwasyon sa ating kapanahunan. Maraming mga Kristiyano na ganun din ang nangyayari. Hindi lang naman Israelita ang naging matigas ang ulo, tayo minsan mismo. Posibleng mga pastor, kahit po ako, maraming pagkakataon na ako mismo nagiging matigas ang ulo sa Panginoon. At sa pamamagitan ng mga bagay na yan, ako'y tinuturuan din ng Panginoon sa kung paanong aayusin ang mga buhay natin. Hindi ko alam si Pastor Nanding kung may pagkakataon na naging matigas din ang ulo niya. Ayan. Okay. Magandang gabi kay Lynn. Salamat anak sa pagsama sa gawain namin. Nawa ay matuto ka sa ating aralin sa gabi pong ito. Ayan. So sa verse 27, ang sinasabi dito, ang anis at linga ay hindi ginagamitan ng gulong o mabigat na panggiik. Banayad lamang itong nililiglig o pinapalo. Sa salin sa King James, lagi natin ginagamit ang salin sa King James dahil ito ang mas malawak yung nagiging pananaw na tinuturo at dito sa salin na ito sa Biblia. Hindi naman po tayo King James only, King James also po, or lahat ng uri ng salin ng Biblia ay ating pinag-aaralan. Magandang gabi, Nanay Mercy. Salamat po sa inyong pagsama. Sabi nito, for the fitches are not threshed with a threshing instrument, neither is a cart wheel turned about upon the cumin, but the fitches are beaten out with a staff and the cumin with a rod. Ang talatang ito ay bahagi ng isang seksyon ng mga talata. Ito nga tinatawag natin na seksyon ng talata hinggil sa mga magsasaka, yung verses 23 to 29. At nagumagamit ng pagkakatulad nga sa pagsasaka upang ilarawan ang gawain at karunungan ng Diyos. Ang partikular na talatang ito ay tumutukoy sa tama o akmang pamamaraan ng pangangalaga sa isang partikular na sitwasyon. Ipinapakita na hindi lahat ng tao o sitwasyon ay aakma sa pare-parehong paraan. Alam ng Panginoon ang gagamitin sa isang uri ng sitwasyon o mga sistema. Gaya ng magsasaka na gumagamit ng iba't ibang kagamitan sa bawat uri ng pananim. Tumutukoy ang talatang ito sa pamamaraan, sistema o estratehiya sa pangunguna o pag-aaruga ng isang bukid o pananim. Sa isang iglesia, tumutukoy naman sa iba't ibang estratehiya ng pamamahala at pagpapalago sa bawat kaanib ng kongregasyon. Alam po ninyo, habang ginagawa ko at pinag-aaralan ko ang talatang ito, ako yung unang tinatamaan at ako yung unang natututo. Kasi ako po ay bilang pastor, minsan may mga strategy akong ginagawa, may mga sistema at pamamaraan akong ginagawa na hindi ko maaalis. Minsan ay baka ginagawa ko lang dahil gusto kong mangyari at hindi ko rin siguro minsan nakukonsider yung kalalagayan ng mga taong makikinig o tuturuan. So kayo po dyan, sa mga nasa touching lives na nakikinig dito ngayon, bukas na bukas po ako dyan. Pwede po ninyo akong sabihan sa mga bagay na pwedeng sa tingin ninyo pagkakamali o pagkukulang o baka sumusobra. Kasi po masyado akong minsan may pagkakataon na gusto ko kung ano yung alam ko, dapat malaman din ninyo. Siguro dahil sa mga nakaraang karanasan at sa mga pinanggalingang trabaho, masyadong nagiging, may mga pagkakataon na masyadong seryoso or focus sa isang bagay. Yan po, kaya pwede po ninyo akong sabihan sa mga bagay na yan. At kahit po yung ibang mga nakikinig dito, kahit nga po doon sa church planting ministry po namin, may pagkakataon na hindi ko napapansin kahit yung mga kasama kong pastor ay nasosobrahan daw ng higpit at minsan ay nasasabihan din nila ako na sumusobra na raw at hindi nila kaya. So may mga ganun pong sitwasyon. Yan. Dito po sa talatang ito, itinuturo sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaiah na una alamin yung akmang estratehiya o proseso sa isang partikular na bagay, sa isang partikular na sitwasyon o pangangailangan. Dahil hindi lahat ng sistema ay po pwedeng maiakma sa lahat ng bagay o sa lahat ng pagkakataon. Mayroong isang bagay na akma sa isang tao at may isang sistema na akma sa isang tao.
Hindi lahat ng sistema ay po pwedeng umakma o maunawaan ng lahat ng tao. Bilang leader, bilang tagapanguna, kinakailangan nating makita at maunawaan, ma-identify ano yung particular na kakayahan ng isang tao. Hindi po pwedeng pare-parehas ang sistema. Kailangan magiging flexible ang tagapanguna. At yun po ang ginagawa dito ng Panginoong Diyos, yung ipinapakita niya sa bagay na to. Nakasentro ang talata doon sa paraan ng pag-giik. Yung pag-giik, ito yung pagpuproduce nung buto na kakainin, aalisin doon sa katawan at tatanggalin yung balat. So nakakita naman tayo, lahat tayo kumakain ng biga, ng kanin, yung kanin, bago yan maging kanin, naging bigas, at yung bigas, meron niyang coating o pinakabalat na kinakailangang tanggalin sa kanya. At yung mga bunga na yan, nakatangkay iyan sa isang halaman na kung tawagin natin ay palay. Yan po. So may mga paraan at may proseso para matanggal yang mga butil doon sa katawan ng palay, at yung butil ay matanggal naman yung kaniyang balat o yung napuproduce ng ipa. So kung familiar kayo sa salitang ipa, saan ba ginagamit ng ipa? Pataba ito sa mga halaman, Ayan. Doon sa mga nagtatanim ng kabuti o mushroom gardening naman, yan ang ginagamit na lupa nila o pataba. Ayan. So merong paraan na ginagamit. So dito ang binabanggit dito, yung anis at linga, ito'y maliliit na uri ng buto. Ang sabi dito ay hindi ginagamitan ng gulong o mabigat na panggiik. Banayad lamang, katamtaman. So magandang gabi, Ate Josie Cabanillas at Brother Edgar. Salamat sa inyong pagsama. At ito'y pinapakita dito na may mga pagkakataon na yung pamamahala o yung pagtuturo sa isang tao ay kinakailangang banayad lang ang sistema, banayad lang ang pamamaraan. Hindi po pwedeng super higpit, hindi po pwedeng super bigat ng sistema. Hindi po tayo doon sa tinatawag nating, sa PNPA tinuturo namin yung authoritative system ng leadership, yung napaka-diktador na lahat ng sabihin ng leader kailangan ganon, parang militaristic. Bagamat ang PNPA ay mga pulis yan, pero hanggat maaari hindi natin ini-encourage yung ganoong sistema ng leadership sa kanila. Magandang gabi, kapatid na Mark Lester at Ate Tess. Magandang gabi. Salamat sa inyong pagsama uli. Okay. Yan. Ang mga nakaraang talata, yung 23 to 26 ay nagtatampok ng kaalaman at pagtnubay ng Diyos sa paggabay sa mga magsasaka. Tinalakay dito kung paano tinuturuan ng Diyos ang mga magsasaka na mga pamamaraan kung kailan at kung paano magtanim. So yung pagtatanim ang tinalakay doon sa mga naunang pamamaraan. Sa talata namang ito, itinuturo naman dito kung paano mo gigiikin o aanihin yung bunga ng iyong pananim. Harvesting naman po ito. At syempre tumutukoy ito doon sa mas malalim na nilalaman na paano mo pamamahalaan ang pag-produce ng bunga. Pag pinag-usapan sa usaping spiritual ang pag-produce ng bunga, paano mo magagawang productive ang isang kapatiran o ang isang miyembro sa church? Kailangan bang persahin mo siya maigi sa ayaw mo at sa gusto? Kailangan mag-preach ka, kailangan magturo ka ng Bible study o ng devotion. So yun po, may mga ganong sistema. Kinakailangan ihahanda mo muna siya kung paano ihinahanda yung lupain sa pagtatanim. Lahat ng tao sa iglesia, sa church, kinakailangan ihanda, turuan, gabayan, hanggang sa magkaroon siya ng readiness na po pwede na rin siyang gumawa ng kaparehong pagtuturo. Hindi po pwede na dahil Kristiyano na, agad-agad magtuturo niya. Sa totoo lang po, ako po ay produkto ng ganoong sistema. At somehow, nabagit ko ito nung nakakaraan. Siguro mga 2 or 3 months pa lang akong Kristiyano, pinag-preach na ako bigla ng pastor ko. Yun nga po, kaya yung unang preaching ko, talaga namang
ako mismo naiinis at nagagalit sa sarili ko doon sa mga pinagsasabi ko na doon. Ayan. So hindi po totoong preaching ang nangyari. Ayan. So napaka-importante na bilang leader, bilang tagapanguna sa isang samahan o kung sa church man, makita natin yung akmang proseso sa isang partikular na sitwasyon o sa isang partikular na tao o lingkod ng Panginoon. I-consider natin yung mga sistema ng kaloob na ibinigay ng Panginoon o pwede rin yung personality ng mga tao. Well, dito sa Touching Lives, na ituro ni Pastor Claude yung tinatawag nating DISC, which is personality test. Merong dominant, merong influencer, merong steady, at meron namang corrective. So yung apat na uri ng tao na yan ay kinakailangan na bigyan natin ng iba't ibang approach sa pagtuturo, iba't ibang approach sa pangunguna. Kagaya rin ng mga halaman, kung itatanim mo yung kalabasa, ibang uri ng pataba ang ilalagay mo dyan. Kung itatanim mo yung sitaw o kung palay man, iba't ibang uri ng pamamaraan ang ginagawa dyan. Merong mga halaman na kinakailangan maraming tubig, didiligan mo lagi. Meron namang mga halaman na pag nasobrahan ng tubig ay malulunod, lalo silang hindi lalaki. So yun po. So kailangan, ang magsasaka, sa mga napag-aralan natin kahapon, ay inaalam niya kung ano yung akma sa partikular na halaman. Tayo rin ganoon sa ating pangunguna sa mga iglesia. At yan po yung itinuturo sa mga talatang pinag-aaralan natin. Ang Diyos ang nakakaalam ng akma na gawain, akmang sitwasyon at proseso sa lahat ng bagay na nangyayari sa usaping espiritual para sa mga tao na kanyang pinili. Magandang gabi, Ate Senay. Salamat po sa inyong pagsama. Sa mga talatang ito, detalyadong ipinaliwanag ang iba't ibang paraan para sa iba't ibang gawain. Ang talata ay nagsasaad na ang anis at linga ay hindi ginagamitan ng gulong o anumang mabigat na panggiik. Sa halip, banayad lamang itong pinapalo o nililiglig. Katamtamang taas o lakas lamang ang kailangan ng bungang ito upang humiwalay sa ang mga butil. Ipinapakita dito na sa ibang mga uri ng bunga o halaman ay ibang pamamaraan naman at ibang lakas ang ginagamit upang maihiwalay ang mga bunga o butil sa katawan. Again, sumasakop ito sa karunungan ng Diyos. Sinasalamin nito ang karunungan at pangangalaga ng Panginoon dahil alam niya ang angkop na paraan ng pagdidisiplina at paggabay sa kaniyang mga tao, tulad ng isang magsasaka na alam ang pinakamahusay na paraan ng paggamot sa bawat pananim. Parang sa isang pamilya, nabanggit ko rin ito kagabi, kung ikaw ay nanay at tatay ng 5 anak o 10 anak o 2 anak, hindi po pwede na yung pamamaraan mo sa isang anak mo ay kapareho dun sa isa pang anak. Talagang may magkakaiba ng ugali yan eh. So kinakailangan mo silang i-approach ng iba't ibang pamamaraan. Meron diyang iyakin, meron diyang maingay, makasat, meron diyang matampuhin, o kung ano-ano pang ugali. At dyan po ang yung sinasabing diversity. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may tinuturo si Apostol Paul na yung unity within diversity, pagkakaisa sa kabila ng pagkakaroon ng pagkakaiba-iba. May harmony, may pagkakaugnay-ugnay, at yan ang isang trabaho ng tagapanguna. Yan ang trabaho ng Diyos na ipinapasa at tinuturo sa mga magsasaka at ganun din po sa ating lahat. Yan. Ang malumanay at malupit na disiplina ay iginagawad sa iba't ibang sitwasyon o uri ng tao. Ang paraan ng pag-iik o pag-aani ay maaaring tumutukoy sa iba't ibang paraan ng pagdidisiplina sa mga tao, sa simbahan, at paglalapat nito sa iba't ibang sitwasyon sa kongregasyon. Maraming pagkakataon na ang dami mo nang ginawang pagsasabi, pagtuturo sa isang tao, pero hindi nakaka-produce ng akmang resulta. Bakit? Kasi nga hindi akma ang ating pamamaraan. Sa eskwelahan,
Nung ako po ay nag-aaral pa, high school, elementary, college, ang uso at pinag-uusapan yung salitang IQ, intelligence quotient. Pag mataas ang IQ mo, sikat ka, matalino ka. Pero sa pagdaan ng panahon, napatunayan natin na hindi lang IQ o katalinuhan ang sukatan para masabing marunong o magaling ang isang bata o ang isang estudyante. Kaya po na-discover yung tinatawag na emotional quotient. Ang emotional quotient naman, ang nilalaman nito yung pagtingin sa emosyon o sa pamamaraan ng estudyante para matanggap niya yung partikular na pamamaraan ng pagtuturo. Kasi may mga bata na o may mga estudyante na sanay doon sa lecture type sa eskwelahan. May mga estudyante naman na ang gusto nila ay performance o mayroon silang gagawin, kikilos, may activities at mas may natututunan sila doon. Pansinin ng mga nanay dito, may mga anak kayo, pag nagre-review, ang gusto may maingay na music. Meron namang mga estudyante na ang gusto tahimik na tahimik. Pag may nagbabasa ng aklat, merong estudyante na gusto malakas ang pagbabasa. Meron namang estudyante gusto tahimik lang, walang lumalabas na boses. So magkakaiba po talaga. At yan po yung nilalaman ng ating pinag-aaralan ngayon. Bilang nanay, bilang leader, bilang tatay, dapat alam natin ito. No? Si Brother Edgar, ito ay supervisor sa isang kumpanya dyan sa Parañaque. So alam niya kung paano i-manage yung kaniyang mga tauhan. At sa haba ng panahon, anong taon pa ba yun? Since 2005 yata tayo nagkasama sa trabaho at nakita natin kung paanong tumatakbo yung proseso ng production dyan sa kumpanya. Ano po? Ayan. Ang perpektong panahon ng Diyos, isang bagay din ito na kailangan nating makonsider. Itinatampok din ng talata ang perpektong panahon at karunungan ng Diyos sa kaniyang mga aksyon dahil alam niya kung kailan at paano gumamit ng iba't ibang kasangkapan sa ating buhay. Sa usapin ng pagtuturo at pagdidisiplina sa iglesia o sa church, nararapat na alamin din ng tagapanguna ang wastong aralin na sa partikular ng mga tao. Kasi merong mga lesson na hindi talaga maa-absorb ng isang miyembro ng church. May mga uri ng preaching na kahit magsasayaw yung pastor, kahit magtatalon, hindi maintindihan ng nakikinig, pero may hinahanap pala siyang style ng pastor. So kailangan ay balansihin talaga. Napakahirap, ano po, kasi ang dami mong gagawin, ang dami mong i-consider. Pero yun po ang sistema na pinagagawa ng Diyos. There is a time for everything, ang sabi dito, no? So ang imaheng pang-agrikultura na ito ay nagsisilbing pagtutulad sa paraan ng pakikitungo ng Diyos sa kaniyang mga tao. Iba't iba ang kalalagayan ng mga tao sa isang simbahan o kongregasyon. May mahina at may malakas o may matatag. May mga emosyonal o matampuhin at magagalitin. Meron ding walang pakialam at hinahayaan lamang na lumipas ang mga sandali. Meron tayong mga membro minsan sa church, pagpasok sa simbahan, uupo lang, tatayo pagkatapos na ng 3 amen. Meron namang mga kasama sa church na sa buong worship service, wala nang ginawa kundi magpalipat-lipat ng upuan at mangulit at magkwento, makipagkwentuhan. So, paano natin babalansihin ang mga bagay na yan? So, yun po, tinuturoan tayo ng Panginoon una para kilalanin, alamin yung mga ganong sitwasyon at lagyan ng akmang programa o akmang proseso. Mahirap magpastor, mahirap maging leader, sa totoo lang po. Pero dahil tayo'y tinawag ng Panginoon sa ganitong gawain, siya ang magpapagaan ng lahat ng bagay. Mahirap maging magulang at i-manage mo ang iyong mga anak. Pero tinawag tayo ng Panginoon para harapin at gampanan ang mga bagay po na ito. Yung mga teacher natin sa eskwelahan, biro mo ilan ang estudyante? 30, 40, meron pa mga sections na 50 ata ang estudyante. Pero paanong i-manage ng teacher yung ganoon karaming estudyante? Marami doon, mga pasaway, nagkukulit, lahat na. Pero napapamahalaan ng guro ng ayos. Bakit? Kasi yun ang kanilang puso, yun yung passion nila na ibinigay sa kanila ng Diyos. So,
kung saan kaya hindi mo dapat pilitin ang isang bagay. Kung saan ka ba tinawag ng Diyos, dapat doon ka. Halimbawa, yung mga graduate ng high school, ng senior high. Ano ba yung kurso na iyong kukunin? Ano ba yung trabaho na gagawin mo pagkatapos mong mag-aral? Ikaw ba'y magninegosyo? O anong gagawin mo? Dapat makita mo talaga yon. Kasi doon ka magiging epektibo. Pag pinilit mo o ginawa mo lang yung isang bagay ayon sa dikta ng nanay at tatay mo o nung kapatid mo o nung ibang tao, tapos hindi mo naman gusto, ay mahihirapan ka lang. Mahihirapan at sayang yung panahon, sayang yung effort. So dito tinuturo ng Panginoon na huwag mong sayangin ang oras at panahon. Kailangan nating alamin. Ano po? Yan. Sa mga pagtuturo naman ay binabanggit din sa Bagong Tipan ang pagbibigay ng mga malalambot at matitigas na pagkain. So very much related po ito dito. Sabi sa unang Korinto chapter 3 verse 2, gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Ito pinapagalitan ni Pablo ang mga taga-Korinto. Dapat alam din ng mga tagapanguna sa church o sa anumang samahan at organisasyon sino yung pwede nang tumanggap ng matigas na pagkain or solid food. Baka ang iba puro gatas pa rin. Ayan. Actually, meron ako mga kakilala na 15 years nang kasama sa church. Kailangan mo pa rin ipagtimpla ng gatas. Hindi pa pwedeng pakainin ng tutong. Nakakaawa naman. Ano po? Ayan. Sa Hebreo chapter 5 verses 13 to 14, gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. So, ito medyo mabigat naman ang sinasabi dito. Masakit ito dahil bilang leader, bilang tagapanguna, pagkatapos mong magturo, normal lang sa atin na umasa na may improvement or may development, may natutunan. Kung sa habang panahon ay tuturuan ka na lang ng tuturuan at hindi ka naman natututo, ay mahirap din po iyon. Kaya lagi pong two-way yan, laging two factors. Yung nagtuturo at yung tinuturuan. Kagaya ng magsasaka, gaano man ayusin ng magsasaka yung lupa, kung talagang palpak naman yung lupa. Meron pong lupa na hindi maganda, hindi akmang taniman. Hindi ko alam kung, kasi sa science pinag-aaral natin, may iba't ibang uri ng lupa. Merong clay, merong matabang lupa. Hindi ko natanda kung ano iba't ibang uri ng lupa eh. Ang alam ko na lang, matabang lupa, lupang madawag, lupang mabato, at lupa sa tabing daan. Yun na lang ang alam ko eh. So, pero merong iba't ibang klase ng lupa. May lupang mabato, mabuhangin. Hindi pwedeng taniman ng partikular na halaman. Halimbawa, yung palay doon sa matabang lupa, yung cactus. Hindi pwedeng itanim doon sa lupa na pwedeng pagtaniman ng palay. Kasi I think ang cactus nabubuhay sa buhangin. May mga ganong sitwasyon. Hindi ako gasyadong technical sa bagay na yon, sa mga ibang pero napaka-importante na malaman at maunawaan natin ito. Kasi ito po yung dealing natin sa ating mga anak, dealing natin sa iba't ibang mga tao. Ayan po. So napakahalaga sa bawat isa. Ngayon, kung hindi ka naman pastor, hindi ka leader ng church, ordinaryong tao ka lang, okay, a-attend ka ng church, lalabas ka pagkatapos ng gawain, saan mo mailalapat ang mga bagay na ito? Sa pakikipag-usap mo sa ibang tao, sa kapitbahay, sa kamag-anak, sa mga nakikita mo sa araw-araw. Hindi po pwede na yung approach ng pastor mo sa iyo, sa church, baka ganun din na maging approach mo sa ibang tao. Baka magulat yun, baka habulin ka ng samurai niyan. Ayan, nangyari na po yan sa akin, inahabol ako ng samurai. Ayan, kung seryoso masyado sa church at mahigpit yung pastor mo at sa pagtuturo, nagturo ng theology, baka paglabas mo ng simbahan, ang ituro mo sa kapitbahay mo yung theology, hindi ka maiintindihan yan. Practical things muna siguro, no? So iaakma mo rin paano ka makikipag-usap. Alam po ninyo, isang bagay na nabanggit ni Pastor Ed sa akin dati, sa Bible may sinasabi yung tayo daw yung asin at ilaw, no? Ng pamayanan.
meron daw pong mga Kristiyano na sumobra yung pagiging alat ng asin at yung ilaw niya sumobrang liwanag na nakakasilaw na. Anong ibig sabihin nito? Alam mo yung tao na sa bawat pakikipag-usap sa ibang tao, sa bawat kibot sasabakan mo ng Bible verse. Lahat na lang ng sasabihin mayroong Bible verse. Maiinis po yung kapitbahay mo niyan sa iyo. Hindi, okay, tama, Kristiyano tayo, nakafocus tayo sa Bible, pero hindi po lahat ng pakikipag-usap sa lahat ng uri ng tao ay sasabakan mo ng Bible verse. Mas makakapag-win ka ng isang tao kung babahaginan mo siya ng practical na sitwasyon, practical na katuruan, hindi saka mo na lang iakma yung Bible verse mo na gusto mong i-share. Saka na lamang. May tamang panahon, may tamang sitwasyon, at may tamang uri ng tao. Kung Kristiyano ang kausap mo, sige, magpasahan kayo ng ng Bible verse. At baka magdebate pa kayo niyan, pero wag naman. Pero kung hindi pa mananampalataya yan, alam mong masamang tao, lasinggero o lahat na ng bisyo, wag mo namang sasalubungin ng ikaw pupunta ka sa impyerno. Lalong magagalit sa iyo yun, ano? Naalala ko lang yung kaibigan kong pastor dati. Meron kasing isang tao sa church dati na kontrabida sa church. Hindi siya born again Christian yung tao na yon. Tapos ay kinokontra niya yung gawain. Sa isang pagkakataon, itong tao na to lumapit sa pastor. Nagkataon yung pastor na yun nananalangin. Alam mo, ang panalangin ng pastor, ilinakas niya pa, Panginoon, ilayo mo po ako sa satanas na ito. Di lalo lang naghalit yung tao kasi sinabihan niyang satanas. Alam natin, ang intensyon ng pastor ay ilayo doon sa kapahamakan, yun ang ibig niyang sabihin sa lahat ng gagawin ng tao. Kaya nang ipinarinig niya yung salitang satanas, di lalong nagwala yung tao, lumabas ang pagiging satanas niya talaga. So, ayun po, iakma natin ang partikular na sitwasyon, ang mga bagay na ating sasabihin doon sa mga pagkakataon. At yan po ang itinuturo dito, no? Ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, minumold niya yung mga tao, tinuturuan, isinasaayos ayon sa akmang sitwasyon at pangangailangan. Okay, punta tayo sa verse 28. Ang dami ko nang nabanggit. Ano po? Masyado akong nadala nitong ating lesson. Sabi sa verse 28, dinudurog ba ang butil na ginagawang tinapay? Hindi ito ginigiik ng walang tigil, pinararaanan ito sa hinihilang kariton. Okay, dito naman, pinagkumpara kasi dun sa verse 27, mga simpleng butil ang ginigiik. Ito naman ay mas komplikado kasi gagawing tinapay. So alam natin, yung paggawa ng tinapay, talagang pinapahirapan mo yung harina doon eh. Ayan, muli sa talatang ito, ginamit ni Propeta Isaiah sa paglalarawan ng isang magsasaka na nagpuproseso ng butil upang ilarawan ang mga paraan ng pakikitungo ng Diyos sa kaniyang mga tao. So, ang itinuturo dito, again, yung pamamaraan na akma sa isang partikular na bagay. Ito ang pinag-uusapan natin dito, yung butil na ginagawang tinapay. So, kinakailangan mo siyang durugin. Ang sabi dito, pinararaanan ito sa hinihilang kariton. Ano ba yung kariton? Sana nakakita na kayo ng kariton. Cart. Mabigat ito at ito'y may gulong. Minsan hinihila ito ng kalabaw o ng baka. So, dito ibig sabihin, itong uri ng butil na to, kailangan niya ng pressure. Kailangan niyang dag-anan, kailangan niyang mabigatan para madurog siya. At sabi doon sa English, it should be broken with the wheel of a cart. Ayan. So, hindi ito kagaya nung butil ng anis at lingan na katamtamang hampas lamang. Small pressure lang. Ito, kailangan niya ng extreme o matinding pressure para siya ay para lumabas ang kaniyang bunga. Ayan. So, again, sa pamamahala, sa leadership, hindi po pwedeng laging mabait, hindi po pwedeng maging malambot lagi ang leader. May pagkakataon na kailangan maging mahigpit o maging strict tayo. Depende sa sitwasyon. Dapat bilang leader, bilang tagapanguna,
Alam natin kailan tayo magiging mabait, magiging mahinahon, o magiging mahigpit. Alam natin kung kailan tayo sisigaw, o kung kailan tayo susuyo, o makikipagkulitan sa ating mga taong nasasakupan. Ayan po ang napakahalaga na kailangan balansihin natin ang mga bagay na ito. Muli, sa talatang ito ay pinapahiwatig na Isaiah ang ideya na kung paanong ang magsasaka ay hindi gumigiik ng butil ng walang layunin o sa labis na paraan, gayon din ang Diyos ay hindi magpaparusa sa kanyang bayan ng higit sa kinakailangan. Ang imahe ng gulong ng kanyang kariton at mga mangangabayo ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay hindi gagamit ng labis na puwersa o kalubhaan sa kaniyang paghatol. Sa halip, ang kanyang mga aksyon ay ayon sa tamang sukat at layunin na idinisenyo upang magdulot ng tiyak na resulta. Alam ng Diyos kung ano ang kakayahan o kapasidad ng bawat isa sa atin. Sa usapin ng problema at kabigatan o mga mahihirap na sitwasyon sa buhay, alam ng Diyos kung ano ang kakayahan natin na dalahin. At yun lang ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi doon sa, I think, unang Korinto chapter 10 verse 13, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng problema na hindi natin kayang dalahin. So, ibig sabihin, alam ng Diyos kung ano yung ibibigay sa atin. Kung hanggang saan lang yung limit natin, ano? At yun ang ibibigay niya sa atin. Ang isa pang mahalagang tema sa talatang ito ay ang ideya ng soberanya ng Diyos. Ang imahe ng magsasaka na nagpuproseso ng butil ay nagpapakita ng kontrol at otoridad ng Diyos sa kaniyang mga tao. Kung paano ang magsasaka ay may ganap na kontrol sa proseso ng panggiik. Gayon din ang Diyos sa ganap na kontrol sa paghatol at paglilinis ng kaniyang mga tao. Alam ng Diyos kung paano kanya lilinisin, kung paano kanya o tayo aayusin. Alam ng Diyos yung partikular na bagay na aakma sa bawat isa sa atin. Kung nakakaranas ka man ng kabigatan at problema sa kasalukuyang sitwasyon, asahan mo na yan ay nagmula sa Panginoon. Kung Kristiyano ka, totoo, yung pag-deal sa iyo ng Panginoon, iba sa paraan ng pakikipag-deal niya sa akin. And in any situation, pare-pareho tayong natututo. At sa dulo ay magkikita-kita tayo doon sa disenyong ihinanda ng Panginoon sa ating lahat. Sa pagtatapos ng talakayan natin sa gabing ito, ginamit ni Propeta Isaiah ang mga talatang ito ng pag-iik ng butil upang ihatid ang mga tema ng banal na paghatol at ang soberanya ng Diyos. Ang talata ay nagsisilbing isang paalala sa mga aksyon ng Diyos na ang bawat aksyon ng Diyos ay may layunin at ito'y sinadya. At ang kanyang pinakalayunin ay ang pagpapanumbalik at pagtubos ng kaniyang mga tao o sa kaniyang mga tao. Ang talatang ito ay nagsisilbing isang maingat na babala sa mga tao ng Israel. Ngunit nag-aalok din ito ng pag-asa para sa atin sa hinaharap. Dahil binibigyang diin ito ang sukdulang pagnanais ng Diyos na gawing tunay na malinis, wagas, at karapat-dapat sa Kanya ang Kaniyang tao. Alam ng Diyos ang sistemang gagawin niya sa bawat isa sa atin. At dahil malinaw sa Panginoong Diyos ang gusto niyang mangyari sa atin. Kung dahil alam niya ang gusto niyang mangyari sa atin, alam niya rin yung proper method, strategy na gagawin niya. At alam ng Diyos kung hindi aakma ang isang bagay, kasi pag hindi umakma, hindi natin makakamit yung inihintay na disenyo o resulta ng Panginoong Diyos. So, ito'y gawin natin sa ating buhay. Ipatupad natin sa mga mag-asawa, paano mo ididilang asawa mo, ang iyong mga anak, sa mga mag-aasawa pa lang, ihanda mo na yung buhay mo dahil napaka-importante na maunawaan mo ang bagay na ito. Hindi po pwede na kung anong gusto mo lang ay siya lang ang mangyayari. Kailangan balansihin mo ang lahat ng bagay. So, iyan po ang napaka-perfectong disenyo ng Diyos sa ating mga buhay. At yan yung mga bagay na ipinipilit ituro sa atin ng Panginoon. Mahirap mang unawain, mahirap mang ipatupad sa ating mga buhay. Pero tayo po'y magtiwala
na sa dulo ng lahat ng yan, ang Diyos ang may kontrol, ang kanyang soberanya ang maghahawak sa lahat ng bagay. At hindi niya hahayaan na tayong mga anak niya ay mapariwara. Dahil mahal niya tayo, sa dulo gusto niya tayong makasama doon sa buhay na walang hanggan. Ang bawat isa sa atin ay kinakailangan tumugon at matutong sumunod at magpasakop sa ipinagagawa ng Diyos. Pwedeng gamitin ng ibang tao para gabayan tayo at pangunahan. Ang kailangan lang nating gawin ay maging masunurin at magkaroon ng totoong pananampalataya. Salamat mga kapatid sa inyong pagsama. Salamat sa ating mga talakayan sa gabi pong ito. Tayo po'y manalangin bago tayo magwakas. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, maraming salamat po muli sa gawaing ito, sa mga bagay na aming napag-aralan at natalakay. Patuloy naming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang bawat isa. Ikaw po yung mangusap, ikaw po yung magturo sa bawat isang taong nakasama namin sa gabing ito. Ikaw po ang magbigay ng karunungan, mailapat ito sa aming mga partikular na buhay. At ikaw po ay aming maparangalan sa bawat bahagi ng aming buhay. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Salamat po muli mga kapatid, mga kaibigan sa inyong pagsama sa ating gawain. Pagpalain po ay ng Panginoon. Kita-kita po ulit tayo bukas. God bless everyone. See you. Bye-bye. Ating pong patuloy na papurihan ng Panginoon. God bless po. Bye-bye.